So, ang ipapakita natin dito kung paano gumamit ng calculator para ma-solve yung system of equation. Since meron tayong two equation, summation of forces sa x at saka summation of forces sa y, two equation, tapos meron tayong two unknowns, ang q at saka p. Dito rin sa baba, meron tayong q at saka p na unknowns. So, ang note lang dito, kailangan once na i-arrange natin itong mga equation para i-input sa calculator, kailangan kung ang nauna dito yung letter Q, sa next na equation dapat mauna rin yung letter Q. Tapos sa second term yung P, then sa next na equation ang second term din yung P. So, yung sa constant, dahil sa ginagamit natin na calculator, kailangan nasa kabilang side ng equation. So, i-transfer natin itong 300 sa kabilang side. So, magiging positive 300. So, paano gamitin natin yung sa calculator natin? So, sa calculator, hanapin natin yung mode. Tapos, dito yung mode, makikita natin na meron tayong lumabas na mga option after natin na-click yung mode. So, sa number 5, equation. So, i-click natin yung 5. Tapos, meron tayong option na lumabas. Itong dalawang to, meaning nito, dalawa yung unknowns, x at saka y. Tapos, dito sa pangalawa, ito yung tatlo yung unknown. Since dalawa yung unknown natin, number 1 yung pipiliin natin. Tapos dito sa arrangement, makikita natin na yung constant nasa kabilang side ng equation. So depende sa calculator yan. May mga calculator na nasa iisang side lang yung equation tapos 0 sa kabila. Kung yun yung nangyari, yun yung ipa-follow natin. Dapat ipasok natin itong constant dito sa kabilang side ng equation. Since nakalabas itong constant, so itong 300 natin, kailangan ilabas din natin sa kabilang side. So instead na negative 300, magiging positive 300. So select natin ng 1 dahil 2 equations, 2 unknown yung isosolve natin. So meron tayong 1. Itong mga 0, 0 na to, ito yung arrangement ng equation. Kung ano yung mga numerical coefficient, siya yung ilalagay natin. So kunwari dito sa fx, ang numerical coefficient natin dito, negative cosine 30. So, yun yung isusulat natin sa first na 0. Tapos, dito numerical coefficient natin, positive cosine 15. So, sa letter B. Tapos, sa kabila, 0. So, yun yung ipa-follow natin. Same din sa baba. So, input na natin. Meron tayong negative cosine 30. Tapos, dito sa kabila, meron tayong cosine 15 na positive, cosine 15. Tapos, sa pang last, meron tayong 0. Sa baba, sine 30. Sine 30. Tapos, dito, sine 15. Sine 15. Tapos, positive yan, kaya tinransfer natin. So, positive 300. So, 300. So, once na na-input na lahat, mag-equal na lang tayo. Kung ano yung arrangement mo, nauna mo dito yung Q, so siya yung unang lalabas. Then, second input natin yung P sa linya, so yun yung pangalawang lalabas. So, X, siya yung unang input natin, so meaning yung Q. So, ang value daw ng Q ay 409.87. So, same dito sa answer natin, 410, i-round up lang natin. Then, expected, na once na pumindot tayo ng pangalawang equal, so, ang lalabas naman, yung value ng P, since siya yung nasa second na column ng equations natin. So, equal, so, yan yung P. Although, nakalagay dito Y, pero yan yung P natin. So, 367. So, ito yung P, 367. So, yun yung paraan para mag-solve ng system of equation gamit ang calculator.